morning sa mga kapatid natin doon sa Zoom, kapatid natin sa Facebook, at yung mga nanonood at manonood pa. Isang pribilehiyo po na muli ay makatayo sa inyong harapan at purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating lahat. So, kamusta po mga kapatid? Yung praise God nyo, parang nabagsakan ng... Amen! Praise God! Ayan, sarap naman ng almusal kanina. Amen. So, sa umagang ito ay patuloy natin na yung mga nakabakasyon kaway-kaway dahil God willing may mga babalik na next week. Meron namang aalis si Kuya Richard, pag-pray natin mamaya, magbabakasyon din siya. And God willing ay magkasunod kami dahil may trabaho ng kaunti sa Jeddah. But purihin ng Panginoon dahil sabi nga kahit saang dako ng lugar, ng mundo, tayo ay palaging magpuri, magpasalamat at maglingkod sa Panginoon kung saan niya tayo dadalahin. Okay? So sa umagang ito, pag-uusapan natin yung ating pong patuloy na kwentuhan sa Genesis. Can we have the screen sa likod? Para hindi na ako lilingon. Ayan. Praise God. So sa umagang ito, ay pag-uusapan natin all about trust in the Lord. Narinig nyo na yun? Sa pera, di ba nakalagay, sa pera? In God, we trust. Sa school, di ba? Trust in the Lord. Sa Proverbs, nakalagay, trust in the Lord. At sa umagang ito, makikita natin kung ano ba ang mangyayari kung tayo ay magtitiwala sa Diyos at ano ang mangyayari kung tayo naman ay hindi magtitiwala sa Diyos. Okay? Our message today focus on God's promises at kapag Kanyang itong ipinangako, Kanya itong tutuparin. Pero ang problema, kapag tayo ay habang naghihintay sa pangako ng Panginoon, nandun yung tinatawag na trust in the Lord. Tama? Naranasan niyo na bang maghintay? Niligawan niyo ng 3 buwan, tapos hindi pa rin kayo sinasagot. Yung mga pumapag-ibig dati. Di ba? Bilhin mo ng 3 buwan. And then after that, ayaw kang sagutin, tutulungan mo na lang si Lord para sagutin yung prayer mo. Ang tendency kapag ang tao ay naghihintay, as we trust in the Lord, nagkakaroon ng konting problema. At ito ay pag-uusapan natin ngayon dahil we will talk about part 15, the beginning of man helping God. At pag-uusapan po natin yung Genesis 16. So sa Genesis 16 ay marami po tayong matututunan at makikita natin dito yung ilang tauhan sa Biblia na kung saan yung kanilang ginawa before until now ay yung epekto po nung kanilang pinili, yung consequences until now ay nararanasan po natin at sa buong mundo. So, sa review, alam natin, nung last week, pinag-usapan natin yung righteousness. Tama? Tayong lahat ay matuwid sa harap ng Diyos kapag tayo ay Kanyang, pag tayo ay nagtiwala, we believe in God. At ang pangako ng Panginoon kay Abraham, last week, di ba, napag-usapan natin doon sa Genesis, na sabi niya, Panginoon, pangako mo sa akin ay pagpapalain mo ako, bibigyan mo ako ng malaking gantimpala, at ito'y dadami yung aking mga anak. Sabi niya, paano yun? Kung pagpapalain mo ako, at wala naman akong anak, yung aking kasama sa Ebenezer lang naman na makikinabang, yung aking, yung parang kanang kamay. At ang sabi na niya, lahat ng aking ari-arian, lahat ng aking mga kayamanan, siya lamang ang magiging takapagmana. Ang sabi ng Panginoon, teka muna. Pag sinabi kong bibigyan kita ng anak, bibigyan kita ng anak at magkakaroon ka ng tagapagmana. Habang si Abraham ay nag-wonder, paano mangyayari yun? Ang sabi ng Panginoon, alika lumabas ka. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, nakita mo yung mga maraming star na yun? Pretend nyo lang po na star yung mga nakikita yung bilog-bilog na yun. Sabi, tingnan mo, kaya mo bang bilangin yung star na yan? Sabi doon, tumingin ka sa langit, masdan mo yung mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyang karami ang magiging lahi mo. Ganyang karami ang magiging lahi mo.
Kaya nga sabi doon, ang nakakatuwa, doon sa verse 6 ang sabi, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya ay itunuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Bilang isang taong matuwid. At alam natin that God credited Abraham faith as righteousness. Sa panahon natin ngayon, kapag tayo ay patuloy na nagtiwala sa Diyos, we believe doon sa kanyang buktong na anak, tayo man din ay itinuturing ng Panginoong matuwid sa kanyang harapan. Naniniwala po kayo doon? Matandaan niyo yung 3 pogi na pinatayo natin sa harap? Di ba? Pag nakikita tayo ng Ama, nakikita si Jesus Christ. Kaya yung lahat ng mali natin ginawa, ang nakikita ng Ama, namatay si Kristo para sa Kanya. So hindi tayo tinatawag ng Panginoon doon sa ating kasalanan. But God called us by His name, by our name. Kaya naman sabi doon, God declared that Abraham was in right standing with himself. Kaya naging matuwid si Abraham o si Abraham, hindi dahil siya ay mabuting tao. Kaya siya naging matuwid sa harap ng Diyos dahil siya ay naniwala sa Diyos. Tayo man din, the moment that we believe in God, that is the point that we declared, God declared us righteous. Andiyan pa po kayo? Ayan. Parang malungkot ang Biyernes nating lahat. Sige, tayong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang ating Biblia, yung ating matatagpuan sa Genesis 16, verse 1 to 6. Basahin po natin ang sabay-sabay. Now, Sarai, Abram's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian slave named Hagar. So she said to Abram, "The Lord has kept me from having children. Go, sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her." Abram agreed to what Sarai said. So after Abram had been living in Canaan for 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian slave, Hagar, and gave to her husband to be his wife. He slept with Hagar, and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Then Sarai said to Abram, "You are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me." "Your slave is in your hand," Abram said. "Do with her whatever you think best." Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. Bago tayo umupo, kausapin natin ng Panginoon na mangusap siya sa kanyang mga salita sa umagang ito at maintindihan po natin ng mainam sa tulong ng Banal na Espiritu ang kanyang mensahe sa atin sa umagang ito. Lord, here we are. Speak to us and we will listen. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo lahat ay makakaupo. Yung kwentuhan natin sa umagang ito ay patungkol po sa Genesis 16. So sa Genesis 16, nakikita natin, palagi nating naririnig yun, that we are work in progress. Narinig yun na yun? Yung sa kalsada, pagka may ginagawa, ano nakalagay doon? WIP. Work in progress. Kapag tayong mga Kristiyano, tinawag na, narinig natin sa mga mensahe that we are work in progress. Paano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, magtitiwala ka sa Panginoon, tapos darating yung time na parang ayaw mo nang magtiwala sa Diyos, gagawa ka ng sarili mong diskarte, tapos makikinig ka sa Diyos, tapos hindi ka na naman makikinig sa Diyos, susundin mo yung sarili mo. Tapos darating yung time na, "Lord, naniniwala po talaga ako sa'yo, may pag-ganun-ganun ko pa sa dibdib mo, paiyak-iyak ka pa. I trust you, Lord, susunod po ako." And then darating yung time na kung saan we fail. Nakukuha niyo po yung process. Ang tawag doon ay work in progress. Hindi porket Kristiyano ka na, banal ka na. Hindi porket Kristiyano ka na, kompleto ka na. Hindi porket Kristiyano ka na, ang expectation po nila sa Christian, pag naging Christian ngayon, bukas, para na siyang banal na banal. Hindi po. Kaya tayong lahat ay work in progress. Parang si Abraham, di ba? Si Abraham, naranasan niya yung nagtiwala siya sa Diyos, and yet,
Ito na naman, may ginawa na naman siyang mali. Parang si Sarai, matapos silang kausapin ng Diyos na sa chapter 12, magkakaroon sila ng anak, pero ang tagal lang nagpaghihintay at doon pumasok yung problema. Habang ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, sabi mo nga, nagtitiwala tayo, and yan, while we are waiting, doon pumapasok yung problema. Bakit? Because we are all work in progress. Kaya naman mga kapatid, sa umagang ito, makita natin that ito yung panahon na kung saan si Sarai o si Sarah ay hindi na muli nagtiwala sa Diyos. Di ba sa nabasa natin kanina? Sa nabasa natin kanina. Ang ginawa ni Sarah, para maging okay yung kanyang sinasabing magkakaanak sila ni Abraham, sa tanda ba na, 75, may 85 pa. Paano pa magkakaanak yun? Lolo't lola na sila. Di ba? Anong ginawa ni Sarah? Yung plan B, kinuha niya si Hagar at sabi niya, Abraham, sipingan mo siya para kapag nagkaanak siya, buo yung pamilya natin. Kasi gusto niya nga magkaanak. Pero yun ba yung plano ng Panginoon? Hindi, di ba? Hindi. Kaya naman dito, dumating yung time na kung saan sa pinili ni Sarai na problema, na choice, ay meron tinatawag na consequences. Kapag ikaw ay pumili, free ka to choose kung ano yung gusto mong gawin. Pero yung consequences, yung balik ba, hindi mo yung kayang piliin. Babalik at babalik. Kung masama ang iyong plano, masama rin yung babalik sa'yo. At ito yung time na kung saan, if we don't trust God, then there is a consequences. Hindi nga magkaanak si Abraham, kaya naman, bukod si Sarah ay matanda na, siya ay baog pa. Hindi na sila magkakaanak. Kaya sabi niya, halika dito, Hagar, tabihan mo yung asawa ko, para pag nagkaanak kayo, ay magiging anak ko siya. So, matutupad yung sabi ni Lord, na magkakaroon kami ng maraming descendant. At hindi naman yun ang plano ng Diyos. Kaya naman, matapos na sipingan ni Abraham si Hagar, nagdalang tao siya, nabuntis. Tama? At dito dumating yung time na medyo nagmamalaki na yung kanyang alipin. Alipin kasi si Hagar, katulong niya. At dito medyo hinahamak niya na si Sarah. Malamang nagtutoksuhan sila. Diba? Sabihin niya, oh, katulong lang kita. Sabihin siguro ni Hagar, baog ka naman. Then, nakuha niyo po, hinamak niya. At nagmamalaki na ngayon si Hagar. Kaya naman dahil dito, sinabi ni Sarah kay Abraham, ikaw ang dahilan, di ba? Ito na yung mga maraming Sarah sa panahon din ngayon. Kapag ka matapos ng gumawa ng problema, ang sisisihin yung asawa. Sino bang nag-isip? Ito yun, sabi doon, dahil dito sinabi ni Sarah kay Abraham, ikaw ang dahilan ng paghahamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito, bakit niya ako hinahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Nakuha niyo yung consequences? Sumagot si Abraham. Sabi niya na Abraham, alipin mo naman siya, kaya kung alipin mo siya, gawin mo kung ano yung gusto mong gawin mo sa kanya. Anong ginawa ni Sarah? Pinagmalupitan niya si Hagar dahil sa sobrang inis ni Hagar, siya ay tumakas. At sa kanyang pagtakas, habang siya ay lumalayo doon sa bahay nila ni Abraham at ni Sarai, sinalubong siya ng anghel ni Yahweh. At nung sinalubong siya ng anghel ni Yahweh doon sa isang bukal, malapit na kung saan, doon sa bandang lugar ng Shur, sa bandang Israel, sabi ng anghel, Hagar, alipin ni Sarah. Alam ng anghel, no? Hagar, alipin ni Sarah, kung saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng saan ka galing at saan ka pupunta? Sumagot naman si Hagar, tumakas po ako sa aking Panginoon. Yung Panginoon dito yung amo. Naghurog siya. Naghurog siya this time. Sinabi ng anghel, ano? Magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak, ang sabi doon, mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Yun pong ipinangakong anak kay Isaac. Yun din yung ipinangakong anak kay Hagar, si Ismael at si Isaac. Yung pinangako kay Sarah na anak, si Isaac. Tama? Ganon din sa kanya si Hagar at si Ismael.
at kung paano sila pinarami at kung paano sila na pinagpala, halos equal lang po. Dahil ang Diyos ang nangako. Dahil dito, after 9 months, nakalipas ang 9 na buwan, si Hagar ay nagsilang ng isang bata. Ismael ang sa kanyang ipapangalan, sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Ngunit, sabi doon, ngunit ang anak mong si Ismael, pakinggan niyo to, yung anak mong si Ismael, magiging mailap siyang hayop katulad ng donkey o ng asno. Nakakita na kayo ng donkey. Hindi mo yan pwede basta-basta sasakyan. Okay? Mag-aaway kayo niyan. Nangangagat yan. Susuruin ka niyan. Sabi ko, magiging parang donkey yung kanyang ugali. Ang kanyang katulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat. At hindi mo sila pwedeng pagsamahin sa kanyang mga kamag-anak. Sounds familiar? Tatango-tango ah. And that time, nung nanganak si si Hagar, si Abraham ay 86 years old na. Tagal ano? Pinangako 75, tapos naging 86 na ngayon. Okay? At sa kwento po natin, sinabi ni Hagar sa kanyang sarili, talaga ba? Dito ko nakita ang Diyos at nakakita at ako ay nakita niya. At ang sabi doon, hanggang ngayon buhay pa rin ako. Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos ng nakakakita, kaya ang balong ito sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung sabihin ng verse na ito. Ang sabi doon, yung Ber Lahay Roy, ang ibig sabihin doon, God sees me. Sa kwento natin, makikita natin dito, sa maraming pagkakataon po, si Abraham, dahil siya ay mayaman nung panahon na yon, isa sa pinakamayamang tao, actually, pwede naman po siyang kumuha ng pangalawang asawa. Pwede niyang gawin yun. Dahil natural po sa kanilang panahon noon. Pero sabi niya, hindi ko yun gagawain kasi I trust the Lord. Di ba? Sa verse 6, last nung 15, ang sabi doon, he believed in God, di ba? Naniwala siya sa Diyos, at yung pananampalataya o yung paniniwala niya sa Diyos ay nanatili. Instead, imbis na kumuha siya ng pangalawang asawa, siya ay nanatiling tapat at humihingi ng tulong sa Diyos dahil ang pangako ng Panginoon, kahit baog si Sarah, magkakaanak ka. Nakukuha niyo po? Nakukuha niyo yung pinangahawakan ni Abraham. Until now, si Abraham ay 80 anyos na, and apparently, parang napagod na siyang maghintay si Sarah. Ang tagal! 10 taon na kami naghihintay, hindi pa rin ako nagkakaanak. Anong ginawa ni Sarah? Plan B. Ano yung plan B niya? Kunin si Hagar, itabi kay Abraham, sipingan, at pagka nagkaanak, parang anak na rin niya. Sa panahon po kasi nila, ay allowed po yung ganon. Nakakuha niyo po? Sa panahon natin ngayon, hindi pwede yung ganon. Masama yun. Maraming pagkakataon po sa buhay po, sa ating buhay at sa kwento, minsan hindi naman po talaga masama o hindi naman magiging problema kung ikaw ay merong doubt. Alam yung doubt sa Tagalog? Alinlangan. May mga panahon tayong lahat ay may alinlangan. Kahit ako po, nag-aalinlangan din ako, Lord, gagawin mo ba talaga ito? Di ba? May mga prayer tayong ganon. Lord, parang ang bigat naman ng prayer ko. Kaya mo ba, Lord? Yung alinlangan ay hindi naman siya ang problema. Pero ang problema, kung ano yung gagawain nating paraan sa alinlangan na ito. Nakukuha niyo po? Hindi po problema yung pag-aalinlangan. Ang problema kung ano yung gagawain mo at ano yung magiging desisyon mo doon sa problema, doon sa pag-alinlangan na ito. Nakukuha niyo po? Hindi po problema o kung magkakaroon ka ng alinlangan sa buhay, ay hindi naman po talaga yun ang problema. Ang problema, bukod sa gagawain mo, sa iisipin mo, sa pagdedesisyonan mo, ano ba yung papayagan mong mangyari para yung alinlangan mo ay matugunan? Nakukuha niyo po?
It's okay to doubt. Walang problema. Pero ang problema, dumarating yung time na kung saan sa buhay natin, parang gusto nating tulungan ng Diyos sa alinlangan natin. Nakuha niyo po? Halimbawa, nung nag-graduate ako ng college, okay, Lord, sabi ko, Lord, ang sabi po, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Okay? So, ang nangyari, nakagraduate ako, ang sabi ng nanay ko, aba, habang ikaw ay nagpipray, anak, at hinihintay mo yung kalooban ng Diyos, mag-apply ka. So, anong ginawa ko? Nag-apply po ako ng trabaho. Marami sila. At merong 2 sumagot. Sabi ko na, merong 2 sumagot. Ang sabi ng nanay ko, piliin mo yung mas mainam, at yun ang panalangin mo sa Diyos na ibigay sa'yo. Nakukuha niyo po. Anong ginawa ko? Nung nag-offer yung una, at ito yung gusto ko talagang mangyari, makuha, nagkaroon ko ng trabaho. Inuuhan ko sila, at yung unang-una kong pong trabaho. Naging maganda po yung aking trabaho. Okay po. Dumating ang time na kami ay napunta ng Dubai. Nagkaroon ng economic recession. Dumating yung time na ako po ay nawalan ng trabaho. And then sabi ko, Lord, naranasan ko na to dati. Meron akong doubt, magkakaroon ba ako ng magandang trabaho. Pero hindi ako huminto na magtiwala sa Diyos. Pero habang ako ay nagtitiwala sa Diyos, syempre ang part ko lang is mag-apply. Pero hindi ko kinausap yung lahat ng kumpanya, mag-a-apply ako ha, tanggapin mo ako. Walang ganon. Nakukuha niyo po. So, habang ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ang part mo is, gawin mo rin yung part mo. Ano yung part mo? Habang ikaw naghihintay, ang part mo, mag-apply ka rin ng trabaho. Nakukuha niyo po. Dumating yung time na nag-offer sa akin yung sa Saudi, doon sa project na ito, until now, 12 years ago, until now, ay ito yung trabaho na nakuha ko. Marami kasi sa atin, lalo na sa mga Pilipino, lagi natin sinasabi, pinag-pray ko naman. Aba, hindi pwedeng mag-pray ka lang. Kailangan, kung ito ay gusto mo talagang makuha, ipanalangin mo, at hindi mo pwedeng tulungan ng Diyos, sa ano yung magiging trabaho. Paano ka makakapili ng trabaho kung hindi ka naman nag-a-apply? Hindi kasi po darating sa pintuan at kakatok, hello, may trabaho ka na. Nakukuha niyo po. Ang tendency natin mga Pilipino, medyo tamad. Hindi, pinag-pray ko na naman eh. Nakukuha po. Parang yung lagi kong kinakwento na, huwag kayo magagalit. Naririnig na sa akin to, hindi yung puro pray ka ng pray ng Lord, sinong mapapangasawa ko? Abang manligaw ka. Nakukuha niyo po. Trust in the Lord, habang ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, hindi ka puro luhod. Gawin mo rin yung part mo. Nagigets po? Parang nagagalit na kayo ah. Okay. So yung doubt ay nangyayari, kaya ang nangyari po dito, si Sarah ay naghanap ng plan B. At maraming pagkakataon po sa buhay natin ay nagtatanong, Lord, talaga po bang ito ay kalooban mo? At ang masama dito, meron siyang plan B, nag-approve naman si Abraham. Tama? At kung nag-approve si Abraham, dahil sa authority po ni Sarai kay Hagar, sumunod ang katulong. At dito nga natin nakita na nung nag-approve si Abraham at nagkaroon ng problema, sinisi po ngayon ni Sarah si Abraham. Nagigets po? Free to choose, pero yung consequences hindi tayo makakapamili. At dumating yung pagkakataon na kung saan ay habang ang kanyang katulong ay dumating sa panahon na kung saan parang nahihirapan na ako, okay? Wala naman akong kinalaman, bakit biglang ako na nga yung naanakan, ako na nga yung, alam mo yung gano'n? Parang minamata-mata na ako ngayon. Ang ginawa niya, tumakbo siya, tumakas. At sa kanyang pagtakas, sinabi nga doon na huwag ka mag-alala, ikaw ay bumalik ka sa iyong amo, at sa iyong pubuntis, ang sabi ng anghel, pag nanganak siya, ang pangalan niya ay si Ishmael. Ito yung guarantee na kung saan ibinigay ang blessing kay Hagar at kay Ishmael katulad ng ipinangako. Base sa nabasa natin. At dito natin makikita that
yung pong pangako ng Panginoon kapag kanyang pong sinabi, ito po ay magaganap. At dito nga dumating yung panahon na kung saan, after na ipinanganak si Ishmael, 13 taon po ang hinintay ni Abraham at ni Sarah, doon naman ipinanganak si Isaac. Nakita niyo po kung ilang taon? Almost 26 years. 20 plus years ng paghihintay, at sa paghihintay na ito, kahulihan ay ipinagkaloob din po ng Panginoon ang ipinangako. Naranasan niyo na maghintay doon sa pinangako. And normally, kapag tayo ay nakaharap sa Diyos at sinabi, Lord, di ba promise mo kasama sa family yung blessing? Yes. Pero ang problema sa atin, yung plano natin, gusto natin, yun din yung plano ni Lord. Di ba? Iba yung plano ng Panginoon at minsan gusto natin masunod yung plano natin. At may mga time na kung saan, ito yung timing mo, Lord, gusto ko bukas, nandito na. Eh hindi naman kasi bukas darating. Nakakuha niyo po, iba ang timing ni Lord at ang timing ng tao. At lalo't higit, iba ang tingin ng tao at ang pananaw ng tao kaysa sa tingin ng Diyos at pananaw ng Diyos. Nakakuha niyo po, while waiting, doon ngayon tayo sinusubok kung ano ang gagawin natin habang tayo po ay nagtitiwala. Nakakuha niyo po. And I believe lahat tayo doon sa experience na tayo ay nagtiwala sa Diyos, nawa ay makita natin sa bandang huli, pag sinabi ng Panginoon, kanya po ito ginagawa. Tuloy natin yung kwento. Sabi doon, now, basahin po natin yung nakapula. Now, okay. So nakita natin dito na si Hagar, yung servant ni Sarai, ay common practice that time na kapag ito ay naanakan ng kanyang amo, ay kanya na itong inaaring kanyang anak. At dumating yung pagkakataon na kung saan ay dahil nga custom ng araw yung ganon, ay pinapakita din dito sa ginawa ni Sarah. Okay? Lumalabas yung bukod siya ay nagda-doubt, eh nawala din kanyang faith sa Panginoon kung kailan ito mangyayari. Dahil sa ating paghihintay, minsan ganon din po. Kapag tayo ay naghihintay, ang tagal mo, Lord, gagawin ko na lang to. Di ba? Ang tagal ni Lord sumagot. Kaya may mga prayer na, Lord, as soon as possible, ha? Di ba? Tapos may mga prayer pa tayong suntok sa buwan. Lord, sana po. Walang sana sa Panginoon, kapatid. Kung mamanalangin ka, tanggalin mo yung sana. Dahil ang Panginoon ay hindi po nakadepende sa good luck. Walang ganon. Kung magpe-pray ka, Lord, katulad po ng iyong ipinangako, nawa po, turuan mo po akong maghihintay sa iyong ipinangako. Nakakuha niyo po. Kasi pag nag-pray ka na, Lord, sana po, ano yun, Lord, gawin mo't hindi, wala na akong pakailam, gagawain ko yung gusto ko. Nakakuha niyo po. Clear tayo doon. Kaya minsan hindi tayo sinasagot ng Panginoon kasi nagdo-double mind tayo. Sagutin mo't hindi, meron na akong gagawin sa sarili ko, kaliwali ka, Lord. Nagigets po. Doon pumapasok yung problema. At dito nga makikita natin that nangyayari lamang po yung tinatawag nating alinlangan o yung doubt kapag tayo po ay gumawa ng isang bagay na kung saan alam natin parang mas mainam, Lord, yung pong plano ko kaysa sa plano mo. Kaya nga dito sabi doon, sleep with my slave, perhaps, sana, I can build a family through her. While we are waiting, mga kapatid, tandaan po natin ito. You can take a picture if you like. God does not need our help. But He does want our trust. So let's get busy trusting Him to do what He has promised to do. God, basahin po natin. Again, God does not need our help, but He does want, ano raw? Our trust. So let's get busy trusting Him
to do what He has promised to do. Meron tayong tinatawag na effort at meron din tayong tinatawag na doubt. At may mga pagkakataon, yung kagustuhan nating tulungan ng Panginoon na sagutin yung panalangin natin, dito po pumapasok yung nagkakawindang-windang na ang lahat. Hindi po kailangan ng Panginoon yung tulong natin. Dahil siya yung Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Sa kanyang salita, nangyari ang lahat. Kaya kung ito ay kalooban ng Panginoon at sinabi niya, gagawain niya. Ang gusto lamang po ng Panginoon sa atin, tayo ay magtiwala sa Kanya. So habang tayo ay nagtitiwala sa Kanya, ang gawin po natin, maging busy po tayo to do what He has promised to do. Nakukuha niyo po? Andiyan po kayo? Okay. Kaya naman mga kapatid, let's focus doon sa mga panahon na kung saan habang ako ay naghihintay. Why not try to continue reading your Bible? Continue to read. Continue to pray. Continue to attend ng ganitong mga services. Continue to have yung life group. Continue to attend yung ating prayer meeting. Bakit? Dahil sabi nga, kung pinupuno mo ang sarili mo ng mga bagay na makalangit, yung lahat ng bagay na makalupa ay unti-unting natatakpan. Nawawala. Nakukuha niyo po? Andiyan pa kayo? At dito natin makikita, sabi doon, God does not need our help, but He wants our trust. Pangalawa, sa buong verse 1 to 4, tayong lahat, kung tayo po ay totoong tagasunod ni Kristo ngayon, sa panahon ngayon, meaning to say, binigay na natin yung ating pong best decision to trust God doon sa tinatawag nating eternal future. Nakukuha niyo po? Nakukuha? Meaning to say, yung lahat ng ginagawa mo ngayon, ginagawa mo ito dahil pagkatapos ng buhay na ito, ay may buhay ako hinaharap. Yun yung buhay na walang hanggan. At ito na makikita that when we trust God, okay, that we are forever and ever na makakasama natin siya. And while we are here, sabi doon, let us maintain yung pong moment by moment to trust Him in our lives. At kung babasahin po natin yung verse 1 to 4, alam natin na pumapasok dito yung pag sinabi ng Panginoon, kanyang ginagawa. Pero ang tao ay mahilig gumawa ng mga bagay na kung saan sa pansarili lamang. May mga pagkakataon po na kapag tayo ay naghihintay, madalas tayo tinatawag na mag-panic. Tama? At habang tayo po ay naghihintay, we start to worry. At maraming pagkakataon na kung tayo po ay habang nakatingin sa panghinaharap at alam natin ang Diyos ang tutulong sa atin, nawa ay hindi tayo maging katulad ni Sarah at ni Abraham na ginawa nila yung mga hindi nila dapat gawin. Nakuha po. Sa buhay natin ito, sa trabaho, sa ministry, sa family, sa ating pong relasyon bilang mag-asawa, sa ating pong mga anak. Tandaan po natin that the moment we decided to trust God, that is the time that we should give all control to Him. Amen? Don't panic. At maraming pagkakataon po kasi, ang ating pong best option, while we are waiting, while we are trusting in the Lord, ang ating best option is to panic. Na mag-doubt, mag-worry. At sasabihin natin, Lord, tutulungan na kita ha, ang tagal mo kasing sumagot. Nakukuha niyo po yan? Ilan sa atin yung bago mag-Saudi Arabia, papunta ng Saudi, ilang taong kayo naghintay? Di ba? Natapos na yung kontrata, tapos babalik ako kunyari uli ng Saudi, maghihintay ka na naman ng ilang taon. Nakukuha niyo po? Yung paghihintay po, yun yung napakamahirap sa isang Kristiyano. At while we are waiting, at nakikita natin yung kaliwat kanan na yung naniningil, kaliwat kanan na yung parang dahil marami ka na rin tayong na nagawang hindi maganda, ang tendency po, we
panic. Don't panic, mga kapatid. Continue to pray. You can take a picture if you like. Sabi daw, basahin po natin. Since God will not forget His promise, ano raw? We should take the time to remind ourselves of God's promise. Rather than looking for ways to help God, keep the promise He has made. Don't panic. Pray. Klaro po. Andiyan pa po kayo. At habang hinihintay po natin to, tayo man din po ay magkaroon ng tinatawag na willingness to wait in the Lord. Ito yung tinatawag natin moment by moment, from time to time, nasain po natin na habang tayo maghihintay, tayo po lahat ay pumaloob doon sa plano ng Panginoon. Sa verse 5 to 6, basahin natin, when she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Then Sarai said to Abram, you are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me. Your slave is in your hand, Abram said. Do with her you will think best. Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. Marami sa atin ang makaka-relate. Parang may mga Sarah pa rin tayo sa panahon ngayon at maraming Abraham sa loob ng pamilya. Di ba? May mga panahon na kung saan madali mong isisi yung pagkakamali mo sa asawa mo. Nakukuha po? Parang madali nating isisi yung problema natin kay nanay, kay tatay, kay kuya, kay ate, kay pastor. Kung pwede nga lang, sisihin mo pati yung aso doon sa mali mong desisyon. Parang ganito. Sinisisi ngayon ni Sarah si Abraham. Anong ginawa naman ni Abraham? Dahil ayaw niyang makialam, bahala ka. Kung ano yung gusto mong gawin kay Hagar, do what you wish. Nakuha niyo po? Merong sumusuway sa plano ng Panginoon at meron namang nangungunsinte. Nakuha? Sa buhay natin ngayon, marami po tayong ganyan. Kaya mga kapatid, tandaan natin, it is often easier to live in frustration and accuse someone else than to admit an error and ask for forgiveness. Madali nating pwede nyo siyang picturean kung gusto nyo, kung ayaw nyo isulat. Madali nating sabihin na yung ating frustration ay inaakasuhan na lang natin yung ibang tao dahil ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Instead na aminin natin sa ating sarili yung ating mga pagkakamali, yung ating kasalanan, at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sobrang nagalit si Sarai kay Abraham because dahil sa ginagawa ni Hagar sa kanya. At sa kanyang galit, minaltrato niya po si Hagar. Sobrang maltrato na kung saan, naghurog na lang si Hagar. Umalis na siya. Tumakas. At maraming pagkakataon, kapag ka ikaw ay nagagalit na, okay? Pag ito ay lumalabas na yun sa buhay ng isang tao ay nagagalit, dito na dumarating yung na kung saan, gagawa ka ng mga bagay na kung saan hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. So, ano yung ginawa ni Hagar? Ang sabi doon sa 7 to 9, the angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to shore. And he said, Hagar, slave of Sarai, where have you come from? And where are you going? I'm running away from my mistress, Sarai, she answered. Then the angel of the Lord told her, go back to your mistress and submit to her. The angel added, I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count. Sounds familiar, tama? Sinabi niya ito kay Abraham. Sabi niya, alika, lumabas ka. Nakikita mo ba yung mga star na yan? Kaya mo bang bilangin? Ganito rin yung pinangako niya kay Hagar. I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count. Alam natin, yung tumakas sa problema ay napakadali. Tama? Dito nakikita natin ang dalawang bagay na in-advise ng anghel ng Diyos kay kay Hagar. Ano yung advice niya? Bumalik ka, harapin mo si Sarah. Siya yung dahilan ng problema mo, then kausapin mo siya. Pangalawa, submit to her. Nabasa niyo? Verse 9. Go back
and submit to her. Sa ating buhay mga kapatid, ganun din po yung dapat natin gawin. When we have some issue, when we have some problem, huwag mong takbuhan. Harapin. Huwag niyo rin pong i-Facebook. Face it. Nakukuha po. Because may mga pagkakataon po na sa buhay natin at sa ating mga desisyon sa buhay, sobrang dali po nating isisi sa iba at sobrang dali po nating takasan ang problema. Kaya mga kapatid, tignan natin, running away from problems rarely solves them. It is wise to return to our problems, face them directly, accept God's promise of help, correct our attitude, and act as we should. Nakukuha po. Marami sa atin, hindi porket Christian na akala natin ay ligtas na tayo. Papatawarin ka ng Diyos. Pero yung lahat ng desisyong ginawa mo na mali, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, you will face the consequences. Nakukuha po. Klaro tayo ba? At maraming pagkakataon, sa kwentong ito makikita natin, the angel added, basahin natin. Ay. The angel of the Lord also said to her, you are now pregnant, and you will give birth to a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard of your misery. He will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone against him. And he will live in hostility toward all his brother. Makikita natin dito mga kapatid, yung pong desisyon ni Abraham at ni Sarah na hindi magtiwala sa Diyos, instead, gumawa si Sarah ng plan B na inoohan naman ni Abraham. Nakukuha niyo po? Andiyan na po kayo. At ito yung pagkakataon na kung saan yung desisyong ito ay nag-cascade habang tumagal ng tumagal, at sa panahon po natin ngayon, yung ginawa ni Abraham at ni Sarah ay ating pong nararanasan. Naniniwala kayo doon? At dumating yung panahon na kung saan, ang sabi doon, magkakaanak ka, ang pangalan niya is Ismael. Pero sabi doon, yung kanyang ugali ay parang wild man, parang wild donkey. Okay? Siya ay magiging agresibo, at siya ay, sabi doon, pag pinagsama mo sila ng ibang lahi, ay hindi sila magkakasundo. Parang sa panahon natin ngayon. Alam natin that yung lahat po ng ipinanganak sa lahi ni Hagar, at ang pangalan nga niya ay si Ismael. At nung nagkaanak si Sarai, at ang pangalan niya ay si Isaac, merong tension lagi hanggang ngayon sa Middle East. Nakukuha niyo po? Yung kanilang hindi pagsunod sa plano ng Panginoon. At sa panahon po natin ngayon, ay nararanasan po natin yung tinatawag na consequences of not trusting God. At dito po natin makikita na kapag atin pong pinagsama yung lahi ni Hagar, lahi ni Ishmael, at yung pong lahi ni Isaac, yung pong lahi ni Ismael ay yung nasa Arab countries, at yung lahi po ni Isaac ay yung nandun po sa Israel, yung mga Hudyo. Alam natin na hindi ito naging okay until sa panahon ngayon. Nananatili yung conflict. Nakuha niyo po, katulad ng ipinangako at katulad ng sinabi ng Panginoon, lahat ng ito nang dahil lamang sa hindi pagsunod ni Abraham at ni Sarah, at hindi sila nagtiwala sa Diyos. Nandiyan pa po kayo. Kaya nga dumating yung panahon na kung saan, tandaan natin mga kapatid, trust Him with our moment-by-moment joys and challenge in our daily lives as well. We need to trust in the Lord. We need to follow Him. We need to obey Him. Dahil alam natin na kapag sinunod natin ang Panginoon, wala pong problema, walang mahirap, walang conflict if we continue to follow the Lord. But if we continue to follow our own selves, alam natin na meron siyang tinatawag na consequences. In closing sa kwento natin, basahin po natin, verse 13 to 16. She gave this name to the Lord who spoke to her.
You are the God who sees me. For she said, I have now seen the one who sees me. That is why the well was called Bir Lahai Roy. It is still there, between Kadesh and Beret. So Hagar bore Abram a son, and Abram gave the name Ishmael to the son she had born. Abram was 86 years old when Hagar bore him Ishmael. Ito yung time na kung saan alam natin na si Hagar ay tumakas dahil minamaltrato na siya ni Sarah. At alam natin na kung saan, alam natin that si Hagar ay isang slave. Wala siyang resources, wala siyang plano, wala siyang power at that time. At ang kanya lamang pag-asa ay umasa sa kanyang amo. At dito natin makikita na kung saan nung siya ay tumakbo papalayo, siya ay nanatili sa isang lugar na kung saan wala pang pangalan that time. Pero ito rin yung time na kung saan siya ay parang pangkaraniwang tao na kung saan paano ko ngayon bubuhayin yung batang ito. At lagi natin iniisip na parang, Lord, nakikita mo ba talaga yung dinadaanan ko? O yung pinagdadaanan ko? Di ba? Marami tayong pagkakataon na kung saan parang yung lahat ng problemang mayroon tayo, parang tayo lang ang nakakakita. Parang si Sarah, si Hagar, tama? Yung lahat ng nangyayari sa kanya, minsan pwede mo, Lord, ako lang ba yung may ganitong problema? Meron akong isang kaibigan na sabi niya, bakit sa anak ko pa? Bakit hindi na lang sa anak ng iba? Alam mo, pag nangyari na yun sa pamilya mo, yun yung mga maiisip mo. At may mga pagkakataon na kung saan, ang sabi doon, huwag nating hayaan na yung ating pong doubt ay matabunan po ng pangako ng Panginoon. At dito natin makikita na ang Panginoon ay still, kung alam mo ikaw ay nag-iisa, pero pag sinabing alam mo nandun ng Diyos, then it's between you and the Lord. Kapag may problema ang isang tao, madalas tayong maawa sa sarili natin. Tama? At kahit tayo ay gumagawa ng hindi maganda sa Panginoon, at the same time, makikita natin, Lord, parang ang iba na yung pinagdadaanan ko, tulungan mo po ako. At maraming pagkakataon, as we continue to ask the Lord, ang sabi doon, no problem is too complicated for God if you and I are willing to let Him help you. Tatlong tao yung makikita natin dito. Sa totoo po, ang kwento lamang po is about God, Abraham, and Sarai. Ang pangako ng Panginoon, sabi niya, magkakaroon ka ng anak. Pero si Sarah ay gawa ng plan B. Tama? At yung plan B nga ay si Hagar. And then, ito naman si Abraham, o si Abraham, sumunod naman. Went along the plan. At dumating yung panahon na kung saan meron ng problema, he refused to solve the problem. Ito na ngayon yung consequences. Nabuntis si Sarah, at si Sarah ay tumakbo, papalayo sa kanyang mga amo. Napaka-messy ng kwento, ano po? Parang buhay natin. Maraming pagkakataon, ipinapakita ng Panginoon, dinedemonstrate niya sa lahat ng nangyayari sa buhay ng isang tao. Romans 8:28, God work, all things work together for good to those who love God. Katulad po na nangyari kay Sarah, kay Hagar, ang sabi doon, no problem is too complicated for God if you are willing to let Him help you. Katulad po ni Hagar, she accepted the Lord's offer. Balik ka dun sa amo mo, harapin mo siya, at isipin mo, katulad ng kanyang naranasan, sabi niya, the Lord sees me. El Roy, the God who sees me. Alam natin that si Hagar ay soon to be ay magiging single mother dahil siya ay umalis dun sa piling ni Abraham. Wala siyang power, wala siyang authority, wala siyang bosses. Siya ay isang slave. At alam natin na kinausap siya ng anghel ng Diyos at na-notice po yung kanyang lahat ng problemang nararanasan. And that is why Hagar, he called God, and the Lord answered him. Sabi niya, wala na bang nakakita sa akin? Pero tinawag niya ang lugar na itong El Roy dahil nakita niya rito at kinausap siya ng Diyos. Kaya sabi niya, yung ibig sabihin ng El Roy, the God who sees me. This time,
No matter how big or deep yung ating trouble, yung ating dinaranas ngayon, gaano man to kabigat, gaano man kahirap, gaano man to ka-messy, na kung saan parang lubog ka na sa lahat ng kasalanan, lubog ka na sa hirap, lubog ka na kung saan ka dapat lumubog, and still parang iniisip mo, Lord, nandyan ka pa po ba? Tandaan natin, katulad ang nangyari kay Hagar. El Roy. Ano yung El Roy? The God who sees me. And that day, nung naranasan niya at nakita siya ng Panginoon, she named that well na El Roy. God who sees me. Mga kapatid, tayong lahat ay nakikita ng Panginoon. Importante po tayo sa Kanya. Alam niya po yung ating pangangailangan. Alam niya yung ating plano. Alam niya yung ating kinabukasan. Alam niya rin po kung ano yung kailangan mo ngayon. God knows your need. Nawa sa umagang ito, sa mga kasama natin sa Facebook, sa loob ng simbahan ito, huwag po tayong umalis ng kwartong ito na hindi bit-bit po yung pangako. Ano yung pangako? God sees you. Kung nakikita ka ng Panginoon, ang sabi doon, yung bihibla ng buhok mo ay kaya niya bilangin. Alam niya kung gaano karami. Therefore, kung tayo man sa panahong ito ay mayroong problema, persecution, may sakit, nakahiga ka na ng sakit, bedridden, hindi ka na makakilos, puro ka na parang doubt, may anxiety, mayroon kang tinatawag na parang preoccupied ka na ng problema. May mga pagkakataong you are in a wrong relationship, mayroon kang family issue, broken marriage, broken family, sahod na hindi maibigay, meron kang employers na merong issue, meron kang panahon na kung saan ang dami-dami mo ng problema. One thing is for sure, God sees you. Nawa sa umagang ito, baunin po natin sa loob ng isang linggo that our God is an awesome God. Before we end, remember this word, ABC. Sabahan niyo po magbasa. Yung A, always in God's timing. B, be patient in trials. And C, there is comfort in God's presence. Mga kapatid, our default as a Christian is always trust in God's timing. I encourage everyone, huwag po tayong magmadali. Huwag nating pangunahan ang Panginoon. Huwag tayong magtiwala sa sarili nating dunong at lakas. Kung hindi, bilang isang sinasabi natin tayo ay anak ng Diyos, always, by default, always trust in God's timing. Kailan ka makakaalis sa problemang iyan? God's timing. Meron kang plano na ganito, God's timing, His plan. At sa ating pong paghihintay, meron tayong tinatawag na trials. Mga kapatid, we need to develop yung pong tinatawag nating paghihintay, patience in God's promises. Kahit alam natin yung paghihintay ay ang pinakamahirap sa diksyonaryo ng isang mananampalataya. Mahirap maghintay. Katulad nyo at katulad ko, naiinip din po ako. At habang tayo ay naghihintay, please be patient. Ito yung pinakamasarap. While we are trusting God, we are patient in trials, that there is, remind ourselves that God is Elroy. God sees us. He hears us. He knows our afflictions. Alam niya yung ating problema. And in time of need, still, timing pa rin po ng Panginoon. Nawa sa umagang ito, matutunan po nating maghintay, magtiwala, umayon sa kalooban ng Diyos, dahil wala nang pinakamainam na dapat gawin ng isang mananampalataya, kundi maranasan ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Tayo manalangin. Lord, help us. Teach us to trust in you with all our heart. Alam namin, Lord, na hindi ka po natutulog. Nakikita mo, Panginoon, ang aming kalagayan, kahit yung mga kapatid namin, hindi nila ito nakikita. But you, O Lord, is our God, God El Roy. God
you see us. You hear our cry, you hear our afflictions, and we believe, as we trust in you, in your perfect timing, it will happen. While we are waiting, help us to rest in the assurance that you hear us and you see us. Bless this morning, O God. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Amen.